Welcome back mga ka-Chisflix. Ito pala ang totoong dahilan. Iyan ngayon ang sinasabing posibleng dahilan kung bakit tila umatras si Bea Alonzo sa kasal nila ni Vincent Co. At honestly, kung totoo man ang ilan sa mga usap-usapan online ngayon, maiintindihan mo kung bakit maraming babae ang nagsasabing, kung ako si Bea, baka mapaisip din ako. Kasi habang marami ang umaasang fairy tale ending na ang relasyon nila, bigla namang sumabog ang issue tungkol sa di umano'y 3 Chinese rules bago raw matuloy ang kasal. At boom! Doon na nagsimulang magbago ang tingin ng publiko sa buong issue. Kasi para sa maraming netizens, hindi na raw ito simpleng wedding problem lang. Usapang respeto na raw ito. Usapang trust. At usapang kung gaano mo kayang ipaglaban ang sarili mo bilang babae. At habang tahimik pa rin sina Bea at Vincent, mas lalong dumadami ang haka-haka online. May ilan ngang nagsasabing baka hindi simpleng postponed wedding lang ito. Baka raw may mas malalim talagang dahilan kung bakit tila umatras si Bea. At honestly, mga ka-Chisflix, ramdam mo talaga na sobrang invested ng publiko sa issue na ito. Bakit? Kasi para sa marami, si Bea raw ito eh. Hindi ito babaeng walang pangalan. Hindi ito babaeng walang kayang panindigan. Isa siya sa pinaka-successful actresses sa bansa. May sariling bahay, may sariling negosyo, may sariling investments, at pinaghirapan niya lahat iyon sa loob ng maraming taon. Kaya maraming netizens ngayon ang nagtatanong, bakit parang si Bea pa ang kailangang mag-adjust? At bakit parang may mga kondisyon na tila hindi patas para sa kanya? At ayon sa mga usap-usapan online, ang di umano'y sentro ng issue ay ilang kondisyon mula sa pamilya ng fiancé bago raw matuloy ang kasal. Ngayon mga ka-Chisflix, wala pa ring official confirmation mula mismo kina Bea at Vincent tungkol dito. Pero hindi na napigilan ng publiko ang magbigay ng matitinding opinyon. Kasi para sa marami, kapag usapang kasal na, hindi lang puso ang nakataya, pati dignity, pati peace of mind, at pati future mo bilang babae. At isa sa pinakamainit na pinag-uusapan ngayon, ang di umano'y prenup agreement. Ngayon, aminin natin, normal naman talaga ang prenup lalo na sa mga mayayamang pamilya. Maraming netizens ang nagsasabing walang masama sa pagprotekta ng family assets at negosyo. At totoo naman, common practice ito lalo na sa mga prominenteng pamilya. Pero ayon sa mga usap-usapan online, hindi raw simpleng property agreement lang ang issue. Doon na raw nag-iba ang lahat. Kasi may mga claims online na di umano'y may mga provisions na may kinalaman pa raw sa magiging setup nila bilang pamilya in the future. At dito na lalong sumabog ang reactions ng publiko. Dahil isa sa pinaka-viral na claims ngayon, ang di umano'y usapin tungkol sa magiging custody ng mga anak. Sakaling magkaroon ng hiwalayan sa hinaharap. At honestly, mga ka-Chisflix, dito talaga maraming babae online ang napahinto. Kasi para sa kanila, ibang klaseng sakit daw ang maramdamang parang kailangan mong pumirma sa isang bagay na posibleng makaapekto sa future mo bilang ina. At dito na naging emotional ang issue. Maraming netizens ang nagsasabing, kahit gaano mo kamahal ang isang tao, darating ka raw talaga sa puntong mapapatanong ka, kakampi ba talaga kita? O kailangan kong isuko ang peace of mind ko para lang matuloy ang kasal? At alam niyo kung bakit sobrang nakaka-relate ang publiko rito? Kasi maraming babae ang nagsasabing, hindi lang ito tungkol kay Bea. Parang naging simbolo siya ngayon ng mga babaeng natatakot mawala ang sarili nila kapag pumasok sa relasyon. Yung tipong, mahal mo ang tao, pero pakiramdam mo kailangan mong baguhin ang buong pagkatao mo para tanggapin ka ng pamilya niya. At isa pa, sa lalong nagpainit sa issue, ang di umano'y expectation na tumira kasama ng pamilya pagkatapos ng kasal. Ngayon, alam naman natin
na sa ilang traditional Chinese families, normal ang ganitong setup lalo na kung only son ang lalaki. At ayon sa mga netizens, possible raw na naging sensitive topic ito para kay Bea dahil matagal na siyang independent. At honestly, kapag nasanay ka ng bumuo ng sarili mong buhay, mahirap talagang basta nalang baguhin ang lahat overnight. Lalo na kung buong adulthood mo, ikaw ang nasusunod sa sarili mong decisions. Kaya maraming netizens ang nagsasabing, possible raw na dito, nagkaroon ng malaking conflict, traditional family expectations versus personal freedom. At dito lalo nahati ang opinyon ng publiko. May mga nagsasabing, normal lang naman yan sa traditional Chinese families. Pero marami rin ang nagsasabing, hindi porket tradition, automatic dapat tanggapin. At honestly, mga ka-chisflix, iyan ang dahilan kung bakit sobrang init ng comment sections ngayon. Kasi maraming babae ang nagsasabing, kung sila raw ang nasa posisyon ni Bea, mahihirapan din silang tanggapin ang mga kondisyon. At habang mas maraming tao ang nagbibigay ng opinyon, mas lalong napupunta ang simpatya kay Bea. Kasi para sa publiko, nakikita nila si Bea bilang isang babaeng pinaghirapan ang lahat ng meron siya ngayon. At para sa marami, walang babaeng dapat makarinig ng mga kondisyon na magpaparamdam sa kanyang parang kailangan niyang mawalan ng kontrol sa sarili niyang future. Pero syempre mga ka-chisflix, may ilan din namang nagsasabing baka hindi natin alam ang buong kwento. Baka raw may misunderstanding. Baka may mga detalye pang hindi lumalabas. At baka tahimik lang talaga ang dalawa habang inaayos ang sitwasyon privately. At fair point naman iyon. Pero aminin natin, kapag trust at future na ang pinag-uusapan, doon nagiging komplikado ang lahat. Kasi minsan, kahit gaano mo kamahal ang isang tao, kapag nagsimula ka ng matakot para sa sarili mong peace of mind, doon mo rin sisimulang tanungin kung tama pa bang ituloy ang lahat. At ngayon, maraming netizens ang naghihintay kung ano talaga ang totoong estado ng relasyon ni Bea at Vincent. Kasal pa rin ba? Postponed lang ba? O tuluyan nang umatras si Bea? At honestly, kapag lumabas ang buong katotohanan, pakiramdam ng marami. Mas lalo pang sasabog ang issue na ito online. Kaya kayo mga ka-chisflix, kung kayo ang nasa posisyon ni Bea, itutuloy niyo pa ba ang kasal? Or once na mawala ang peace of mind, wala nang balikan? Comment niyo sa baba. Dahil feeling ko, dito talaga magkakabukingan ang tunay na opinyon ng publiko. Subscribe para sa mga susunod na ulat at chismis. Chisflix sana!